para bang anong-ano ka na magbigay sa amin ng pera. Kung tutuusin ang kakampi mo na lang talaga kami. Dahil kayong mag-asawa, wala na kayo. Sabi ko gano'n. Ipagbibigay mo ng pera sa akin para makakit ko ng unang pinagintawaan. Ilang kasi si bata. Tayo'y lumapit sa Diyos sa panalangin. Laman ng puso sa Kanya ay sambitin. Pangangailangan at suliranin sa Kanya ay ilapit. Siya ay nakikinig sa panalangin. Siya ay tapat, sa atin ay nagmamahal. Kanyang biyaya ay laging sapat. Sa karamdaman at kahinaan, sagot niya ay kagalingan. Siya ay tumutugon sa panalangin. Ang Diyos sa atin ay tunay na nagmamahal. Mga pangako niya ay may katuparan. Tayo ay magkaisa, lumapit sa Kanya. Pagpapala niya sa atin ay laan. Tayo'y lumapit sa Diyos sa panalangin. Laman ng puso sa Kanya ay sambitin. Pangangailangan at suliranin sa Kanya ay ilapit. Siya ay nakikinig sa panalangin. Siya ay tapat, sa atin ay nagmamahal. Kanyang biyaya ay laging sapat. Sa karamdaman at kahinaan, sagot niya ay kagalingan. Siya ay tumutugon sa panalangin. Ang Diyos sa atin ay tunay na nagmamahal. Mga pangako niya ay may katuparan. Tayo ay magkaisa, lumapit sa Kanya. Pagpapala niya sa atin ay laan. Sa atin ay tunay na nagmamahal. Mga pangako niya ay may katuparan. Tayo ay magkaisa, lumapit sa Kanya. Pagpapala niya sa atin ay laan. Pagpapala niya sa atin ay laan. Pagpapala niya sa atin ay laan.
Amen. Praise the Lord. Magandang umaga sa bawat isa sa atin. Isang pinagpalang Sabado sa umagang ito, mga kapatid, at sa mga nasa live na kasama namin na mananalangin sa umagang ito. Purihin ang Diyos. Unang-una nga po ang ating mga buhay, iningatan tayo ng Panginoon sa buong magdamag. At sa umagang ito, maraming salamat, tayo ay nagising. Sabi nga sa programa ni Pastor John, every gising is a blessing. Tunay nga mga kapatid, wala tayo dito kundi sa Panginoon. Kaya salamat sa ating Diyos na buhay, napakabuti niya sa ating mga buhay at narito tayo na para tayo ay sama-sama magkaisa na manalangin. Kaya una nga po, bago tayo magdire-diretso sa ating panalangin ay magbukas tayo sa isang panalangin at anyayahan natin ang banal na presensya ng ating Panginoon sa umagang ito. Sapagkat siya ang nagsabi, 2 o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay dumuroon sa kalagitnaan. Kaya kasama po natin mga kapatid, ang ating Diyos na buhay sa umagang ito at talagang tunay na tayo ay magalak, magpuri sa ating Diyos na buhay at umasa, magtiwala na siya ay tutugon. Siya ay tumugon na sa ating mga panalangin sa umagang ito. Praise the Lord. Sige po, tayo ay manalangin. Ama namin Diyos na buhay, dakila at napakabuti, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa gabay ng Banal na Espiritu, Ama, kami magkakapatid ay sama-sama kahit po yung mga nasa live, nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito, na tunay nga na napakabuti mo sa aming buhay. Dakila ang pag-ibig mo, dakila ang katapatan mo, na tunay nga na ikaw ay tumutugon sa aming panalangin. Kami ay malalakas, buhay at makakapanalangin sa umagang ito, makakarinig ng mga banal na salta para pagkain ng aming espiritu at kaluluwa upang kami ay lumakas. Kaya Panginoon, sama-sama kaming mananalangin sa umaga nito at nagpapasalamat na po kami lahat ng aming dinulog na sa aming puso at isipan ng mga panalangin ay tinugon mo na. Salamat po o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. At ngayon nga po, bago po tayo manalangin ay makarinig po tayo ng salita ng ating Panginoon na iyahayag po sa atin ng ating Teacher Desi sa umagang ito. Salamat sa Panginoon. Kanina. Ayan po, magandang umaga po sa bawat isa. Ngayon po gusto ko pong i-share sa inyo yung basic na po ito na panalangin na prayer, which is yung Mateo 7:7. Alam niyo po ba yung Mateo 7:7? Kabisado niyo po ba, Nanay Ay? Ayan, yung humingi kayo at bibigyan kayo, humanap kayo at makakatagpo kayo, kumatok kayo at pagbubuksan kayo. Ayan. Sa English po, yung acronym na ASK. Yung A, ask and it will be given to you. S, seek and you will find. K, knock and the door will be opened. Ayun, napaka-special po nung verse na to kasi yun yung ginamit ko po, yung Matthew 7:7, ginamit ko po na pangalan nung store namin sa TikTok. I mean, yung ginagawa po namin puro pagpo-promote. Ang ginamit ko pong username ay seek and find. Kasi usually po pag nag-order, ganyan, naghahanap tayo ng mga orderin natin, ganon. Though marami na siyang kapangalan. Tapos, yun nga po yung verse na ginawa kong promise ng Lord dun sa gagawin naming extra income. Actually, pinag-pray din naman namin yun, ako pala personally kay Lord na maging extra income namin yun. Though wala pa sa ngayon na kinikita ng malaki, pero we believe na isa yun sa instrumento ng Panginoon para ma-bless din namin yung iba. And ayun nga po, kaya nakikita nyo ngayon sa mga My Day ko, panay-promote na kung ano-anong bagay. Kaya bili na po kayo dun sa link. Ayun, pero
Bukod po doon sa hinihingi kong financial breakthrough sa Panginoon, marami pa akong hinihingi sa Lord na mga bagay-bagay and syempre yung desire ng puso namin. Pero more than that po, sa dami ng nangyayari po sa buhay ko ngayon, and lahat ng yon ay alam kong pinagkaloob po ng Panginoon. And marami nga pong sunod-sunod na na pagbibigay ang Panginoon para sa atin. And tunay nga po na kapag humingi ka sa Lord, ay bibigay niya talaga. At kapag hinanap mo, masusumpungan mo. Kapag pumatok ka, pagbubuksan ka. Napakasarap lang pong isipin na ang ating Panginoon ay Diyos na mapagbigay at dumadali sa Kanya ang lahat ng pagpapala. And hindi lang natin siya ginagawang genie, syempre. Hindi po siya genie ng buhay natin o yung puro hingi na lang tayo ng hingi. Sabi nga po ni Kuya Steve sa simbahay namin nung nakaraan, ang tingin niya nun sa Diyos ay parang puro hingi lang. Ang prayer niya dati nun puro hingi lang. Pero as he got to know the Lord deeply, mas nakita niya ngayon yung pananalangin na relasyon sa Panginoon, na nag-enjoy siyang kausap ang Panginoon, nag-enjoy siya na lumalim sa Panginoon dahil kinakausap niya siya palagi. And nawa po sa ating buhay Kristiyano, dumating tayo sa punto ng ating buhay na hindi tayo nananalangin para humingi, kundi nananalangin tayo para pakinggan. And ganun nga po yung sinabi dun sa verse na kapag tayo ay laging humahanap sa presensya ng Panginoon, ikatatagpuin niya tayo palagi. And same with this special place, our church. Ayan, napaka-special ng lugar na to para idulog yung mga panalangin natin sa Kanya. Naiyak na ako wala po. Ayan, kasi sobrang special ng presensya ng Panginoon na kapag kailangan natin siya, o kahit di nga natin siya kailangan, basta makakasama or basta yung palaging nandyan para pakinggan tayo, kahit wala naman talaga tayong hinihinging sobrang laki. Sapat-sapat na yung kanyang feeling sa feeling niya. Ayan. Para mabuhay tayo. And yun nga po, napakabait ng Panginoon na ang pagkatapos po ng verse na yon nakalagay doon, para to sa lahat, for everyone po ito. Ayan. Sabi po doon sa verse 8, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. So inulit lang, pero ang naka-highlight po doon sa English, everyone. For everyone who asks, for everyone who seek, for everyone who knocks, lahat tayo pwedeng tumanggap. So nakakatuwa lang po na ang ating Panginoon ay walang paborito. Ayan, tatandaan po natin yan na hindi porket pinagpapala yung isang tao or isang kapitbahay natin. Thank you. Ayan. Siya na yung mas pinapakinggan ng Panginoon, siya yung mas pinagbubuksan ng Panginoon, o siya yung mas kinakatagpo ng Panginoon. Hindi po ganon. Kasi sabi po sa verse 8, para to sa lahat, everyone. So, ang ating job na lang, ating trabaho, ay tayo yung talagang sumadya. Sasadyain natin na kumatok. Siyempre, paano malalaman na meron palang tao sa labas kung hindi ka naman kumakatok, wala kang ginagawa. So, paano ka makakahanap kung wala ka din gagawin? Di ba? May nawawala sa'yo, tapos di mo naman hinahanap. So, paano ka naman bibigyan kung hindi ka naman humihingi? Di ba? May verse din po na gano'n, you ask not, you have not because you ask not. So, ganun din po yun. And sabi naman po sa panghuling verse doon, yung verse 9 to 11, sabi dyan, bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? So sabi doon, kung ano yung desire ng puso mo, yun yung pagkakalob ng Panginoon. So dinesire mo na magkaroon ka ng long life, ibibigay ng Panginoon, hindi yung opposite noon. Dinesire mo na magkaroon ka ng kagalingan, pagkakalob yun ng Panginoon. Hindi yun imi-mismatch ng Panginoon. Nakagaya dyan,
Bato ba yung bibigay mo sa tinapay? Ahas ba yung bibigay mo sa isda? So ang pagpapala ng Panginoon ay laging sakto. Amen. Sakto sa kung ano ang hinihingi mo. Kaya ngayong umagang to, ano ba yung hinihingi mo sa Panginoon? Be specific. Sabihin mo sa Kanya kung ano talaga yung gusto mo. And magugulat na lang tayo, maiyak na lang tayo sa tuwa na ito na sa harapan mo, yung matagal mo nang hinahanap sa Panginoon. Kaya praise God po, yun lang po ang gusto kong i-share sa atin na ang pagpapala ng Panginoon ay para sa lahat ng humahanap sa Kanya. Kaya ito tayo, nananalangin tayo kasi gusto natin magkaroon ng answered prayer. Amen. At syempre, ang pagpapala ng Panginoon ay palaging sakto o kaya naman, hindi lang sakto kundi higit pa Yes. dun sa ninanais ng puso mo. Kaya handa na ba tayo ulit na mamangha sa ating Panginoon sa kanyang pagsagot sa atin? Especially ngayon na nananalangin tayo dito sa tahanan niya. Kaya lahat po ng mga may prayer request, lahat ng may matagal nang ninanais ang puso, pwede nyo po i-comment dyan sa ating live kung ano po yung panalangin ninyo. At sama-sama po tayong maniniwala na matatagpuan natin yung hinahanap natin at pagbubuksan tayo ng Panginoon at ibibigay niya kung ano po yung hinihingi natin. Kaya sa Diyos po ang papuri. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Thank you, Teacher Desi, sa napaka-powerful na salita ng ating Panginoon na hinayag mo sa umagang ito. At mga kapatid na at pati mga kasama namin dyan sa live ay talagang magtiwala po tayo na talagang ang salita po ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Kailangan lang po talaga ay yung ating pananampalataya, pananalig sa ating Panginoon. Kaya bago po tayo magtuloy-tuloy sa panalangin, tayo po ay makarinig pa ng mga papuring awit, tayo po ay magpuri, umawit sa ating Diyos na buhay. Nais ko'y laging masdan ang kagandahan mo at hindi ang suliranin. Sa buhay ko, lagi kong iisipin ang kabutihan mo, sasambahin at pupurihin ka. Nais ko'y laging masdan ang kagandahan mo at hindi ang suliranin. Sa buhay ko, lagi kong iisipin ang kabutihan mo, sasambahin at pupurihin ka. Aking dakilang Diyos, wala kang katulad, lagi kang tapat sa iyong mga pangako. Dakilang pag-ibig mo ay aawitin ko, mananatili lagi sa presensya mo. Tanging ikaw lamang ang iibigin ko, wala kang kapantay dito sa puso ko. Di kita'y pagpapalagay.
presensya mo. Mananatili namin sa presensya mo. Amen. Praise the Lord. Talagang ang lagi nating hingin, mga kapatid, ay lagi tayong manatili sa banal na presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, God is good. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa pagsama mo sa amin sa araw-araw na aming buhay. Salamat sa pagsama mo sa amin na kailanman talaga, Lord. Napakabuti mo. Di mo kami iniiwan, ni pinababayaan man. At ang banal na presensya mo ang pinakaligtas na sa aming mga buhay. Kami ay ligtas, siguradong ligtas dahil sa iyong banal na presensya. At mga kapatid, ngayon nga po tayo ay sama-sama ng mananalangin. Samahan nyo kami, mga nasa live, at pangunahan po tayo ng ating kapatid, si Sister Gloria Cuenco, para nga po sa President. Kaya po, natawagan ko Sister Gloria po upang manguna sa panalangin sa ating Presidente. Sige po mga kapatid, tayo po ay magkaisa sa panalangin at ating idulog ang ating mahal na Pangulo sa umagang ito. Hallelujah. Maraming salamat po Panginoon sa magandang umaga na ipinagkaloob mo po sa amin. Kami po na yung mga anak na naririto Panginoon upang kami ay sama-samang makapanalangin sa iyo. Sa oras po na ito, Panginoon, patuloy na idinudulog namin at inilalapit po namin sa iyo ang aming mahal na Pangulo, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, Panginoon. Ang dalangin ko nga po, O Diyos, patuloy na ikaw ang pumilo sa kanyang buhay, patuloy na bigyan niyo po siya ng karunungan, ng kaalaman na nagmumula sa iyo, Panginoon, kung paano po niya pangungunahan ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Yes, Lord. Lord God, gayon din po, Lord God, sa kanyang mga kasamahan, sa Vice Presidente, hanggang sa mga senador, congressman, at kaliit-liit ang liderato ng aming bansa, Panginoon. Dalahin ko nga po, O Diyos, na patuloy na pagkaisahin mo po silang lahat at una sa lahat ay patuloy po sila na magkaroon po ng tunay na pananampalataya sa iyo at takot Panginoon na gumawa ng hindi maganda. Kaya dalahin ko nga po Lord God, tulungan mo po ang aming Pangulo sa pangunguna po niya sa aming bansa kung paano po niya ito masusolusyonan Panginoon ang lahat ng problema sa aming bansa Panginoon. Bigyan mo po siya, Panginoon Diyos, ng kaisipan na nagmumula po sa iyo, na mapangunahan po niya, Panginoon Diyos, ng maayos at maganda, Panginoon, ang kanyang panunungkulan, Panginoon. Kaya salamat po, Lord God, naniniwala po kami sa iyong mga salita na kung ang aming bayang sinabi mo, Panginoon, sa ikalawang Kronika 7:14, na kung ang bayan mong pinili ay matututong magpakumbaba, manalangin, hanapin ka at talikdan ang kanilang kasamaan, ay diringgin mo po kami at patatawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga kasamaan at ibabalik mo po sa amin, Lord God, ang katiwasayan at kasaganaan. Kaya Lord God, sa oras po na ito, patuloy po kami na namamanhik sa inyo, Panginoon. Patawarin mo po ang mga mamamayan dito sa bansang Pilipinas, Panginoon. Kung ang bawat isa po, Panginoon Diyos, ay nagkukulang, hindi po sila, Panginoon Diyos, talaga natututong tumawag sa iyo. Kaya dalahan ko nga po, Lord God, maging sa aming Pangulo, Panginoon. Patuloy nga po, Lord God, na siya ay mag-submit sa iyo, Panginoon. Dahil naniniwala po kami kapag ang namumuno, Panginoon Diyos, ay tunay na may pagkakilala at takot sa iyo. Naniniwala po kami, Panginoon, na magiging maayos at matagumpay, Panginoon Diyos, ang kanyang pamumuno. Kaya tulungan mo po ang aming Pangulo, Panginoon, lahat po ng mga binabati ko sa kanya na hindi magaganda, Panginoon, ay tunay nga po, Lord God, mapalitan po ito ng maayos at maganda, Panginoon, sa paningin po ng mga mamamayang Pilipino, Panginoon. Lord God, ikaw nga po, Lord God, patuloy na mag-ingat sa kanya, maging sa kanyang pamilya, Panginoon.
Patuloy na lukuban mo po siya ng iyong kapangyarihan. Proteksyonan mo po lagi siya, Panginoon, sa anumang gawa ng kaaway. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, patuloy na ipinagtitiwala po namin sa iyo ang buhay po ng aming Pangulo. At naniniwala po kami, Panginoon, at ikaw nga po, Lord God, ang patuloy na magbibigay solusyon sa anumang problema ng aming bansa, Panginoon. Dahil naniniwala po kami na mahal mo ang bansang Pilipinas, Panginoon. Amen. Yes, Kaya tunay nga po, O Diyos, na alam po namin na hindi mo po pababayaan, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas sa pangunguna po ng aming mahal na Pangulo. Kaya sa iyo po namin, ipinagkakatiwala ang kanyang buhay, Panginoon. Tunay nga po, Lord God, sa kanyang pamumuno na ito, ay tunay nga po na patuloy na sasamahan po siya at pangungunahan sa anuman pong nais niyang gawin, Panginoon, para po sa kanyang pangunguna po sa aming bansa. Kaya salamat po. Tunay nga po, Lord God, sa umagang ito, patuloy na samahan mo po kami sa iba pa po namin idudulog sa iyo. Salamat po, purihin ka. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ito po ang aming samo at panalangin. Amen. 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 Praise the Lord. At ngayon naman po ang mananalangin para sa LGU ay si Sister Soraini. Aming Diyos, nagkakaisa po kami na itinataas sa inyo ang local government units, barangay level, municipal at provincial dito po sa Bulacan at maging sa buong Pilipinas. Hinihiling po namin ng magpatuloy ang maayos, makatao at magandang serbisyo sa bawat mamamayan. Give us, Lord, honest public servants and officials mula po sa mataas hanggang sa pinakababang posisyon. Give them hearts for the people. Huwag pong maging makasarili kundi isipin at gawin ko ano po yung makabubuti sa karamihan po ng mga Pilipino. Hinihiling din namin, Panginoon, na matugunan po yung mga pangailangan sa bawat probinsya, municipal at barangay pagdating po sa mga kulang sa hospital, kakulangan sa schools, sa mga sirasirang daan. Mag-provide ka po, Lord, ng mga means kung paano po ito, Lord, magagawa. Lalong-lalo na po, Lord, yung mga tamang tao, mga tapat na tao para gumawa ng mga proyektong ito para po sa ikagagaan at ikauunlad po ng aming bayan. Inihiling din namin, Panginoon, yung aming pong governor mula po sa gayon din po sa barangay officials na bigyan niyo po sila, Lord, ng wisdom how to lead the people na may pagkatakot din po sa inyo. Bless po sila, maging mga plano po nila, gayon din po yung mga mahal nila sa buhay. Salamat din, Lord, na binibless mo po ang Kalumpit. Dumarami na po yung mga commercial establishments dito na magbibigay po ng trabaho sa karamihan. Thank you, Lord, na alam po namin na yung pong protection mo ay nasa sa amin. And we claim, God, na that if our country and our people will seek your face and turn from our wicked ways, then you will hear us, heal our land, and forgive our sins. Salamat po, Panginoon, sa dahil alam namin na kami po ay mahal mo bilang isang bansa at lahat po ay hayag sa inyo. We put our trust in you, Lord, that our country is under your care. Thank you, Lord, in Jesus' name. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat at pagpupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Susunod naman po natin pagpe-pray ay yung revival in the Philippines na gagampanan po ni Sister Desi. Thank you, Lord. Panalangin po natin ang ating bansa. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Lord, dahil pinili mo kami na manirahan sa bansang Pilipinas. At thankful po kami at binibless namin ang aming bansa ng iyong kapangyarihan, ng iyong pag-ibig, katapatan, ng iyong pagpapatawad, Panginoon. At
Kami po ay nag-re-representa, Lord, ng aming buong bansa, Lord, na humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala na nagawa, Lord, laban sa iyo, sa iyong pangalan, Panginoon, sa hindi paggalang sa iyo. Kaya, Lord, patawarin mo po ang buong bansang Pilipinas, Lord, sa aming mga pagkukulang, Panginoon. At tinatanggap po namin, Lord, ang iyong mapagbiyayang kapangyarihan, Lord, sa pamagitan ng iyong pag-ibig na binubuhos, Lord, sa aming bansa. Nire-receive namin, Panginoon, ang iyong kapatawaran. At Panginoon, nanalangin kami ng revival, Panginoon, sa buong bansa. Bilang kami ay isang Christian country, nawa, Panginoon, ipagkaloob mong muli ang init ng aming pagsamba sa iyo, pag-ibig sa iyo. Ituwid mo, Panginoon, ang lahat ng mga baluktot na paniniwala sa aming bansa at sa lahat ng churches, Panginoon, na nananatiling tapat sa iyo. Nananalangin kami na ang susunod na henerasyon, Panginoon, ay napasahan ng maayos na paniniwala at maayos na pananampalataya. At nananalangin din po kami, Lord, na merong tatayo, Panginoon, para sa katotohanan ng mga salita mo. And nawa, Panginoon, lahat din po ng division, ng hindi pagkakaunawaan, maling pagkukomunikasyon, Panginoon, sa mga simbahan, Lord, ay aming kinakast out, Panginoon, sa pangalan mo, maging sa iba-iba po na mga churches dito sa bansang Pilipinas. Nananalangin kami ng pagkakaisa, Lord, sa aming pananampalataya at paglago, Panginoon, ng aming mga pag-ibig nga po sa iyo, Lord. And we pray also na ikaw din po ang gumabay sa lahat ng mga pastor, lahat ng mga heads, Panginoon, elders, lahat ng mga nakakatanda, Panginoon, upang maayos na maituro ito sa mga kabataan, Lord. At nawa yung conviction din po ng mga salita mo ay may pasa din po sa amin, Lord, sa mga susunod na mga kabataan. Ay nawa, Panginoon, hindi na po magkaroon ng pusong bato ang bawat Pilipino, kundi nananalangin kami, Lord, ng pagta-turn nito into flesh. Nawa, Panginoon, ang mga puso ng mga aming kamamamayan, Lord, ay hindi na maging sarado sa pananampalataya sa iyo, kundi magkaroon ng uhaw. Lord, nananalangin kami ng uhaw sa bawat puso dito, Lord, sa bansang Pilipinas. Maging yung mga OFW, Panginoon, pinapanalangin din po namin sila na magkaroon din ng uhaw sa presensya mo, Panginoon. And nawa, Lord, sa aming paghahanap sa iyo, matagpuan ka namin, Lord. And we pray din po sa anumang mga gawa ng kaaway, mga strongholds, bandages, chains, Panginoon, na naitanim sa mga buhay, Lord, ng mga Kristiyano at maging mga di mananampalataya. Ngayon pa lang po, Panginoon, winawasak na namin ito sa pangalan mo, Panginoong Jesus, sa pamagitan ng iyong banal na dugo, Panginoon, ay wala na pong kapangyarihan ng anumang gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Lord, at nananalangin kami ng mga kalayaan, Lord, ng bawat isa. Lord, maging nandito sa aming church, Lord, malaya na kaming magsasamba sa iyo at maglilingkod, Lord. And we pray, God, na protektado mo kami ng lahat ng iyong kapangyarihan, mga anghel mo, Panginoon, ang sumasama sa amin. Kaya salamat, Lord, pinagkakatiwala na po namin sa iyo ang bansang Pilipinas. At ikaw po ang Diyos ng bansang Pilipinas. Kaya salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Amen. Amen. Ang next naman po natin ipag-pray ay Nation of Israel na gagampanan ng Sister Joyce. Po, sama-sama po muli tayong manalangin sa bansang Israel. Hallelujah. Panginoon, salamat po muli sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Ayun, Lord, hindi po nakakatipon, hindi po ay nananampalataya at nananalangin para po sa bansang Israel. Lord, kayo po yung manguna sa lahat po ng mga frontliners, Lord, sa mga medics, sa mga soldiers, sa mga
I pray for protection, Lord. Tuban mo sila ng iyong banal na espiritu, O God. At bigyan mo po sila ng kalakasan, kung magampanan po nila ng maayos, ng trabaho. And even Lord, we pray for provision sa kanilang mga pangangailangan, O God, especially sa mga pamilya doon, mga civilians, Lord, na patuloy na nagsasuffer, O God, may mga struggle, may mga challenge na nararanasan doon. We pray, O God, na ikaw yung sumama sa kanila, ikaw yung magbigay sa kanila ng comfort, paramdam sa kanila, Panginoon, na mahal mo sila at hindi mo sila kinalimutan. I pray, Lord, na sa lahat ng mga namatayan, na wala ng mga mahal sa buhay, ay mararanasan nila, Panginoon, yung comfort and yung peace sa kanilang puso. Dahil ito ay nanggagaling lamang sa iyo, Lord. Patuloy mo itong ibuhos sa kanilang lahat. And so I pray, Lord, na magkaroon ng divine intervention, Lord, para sa mga negotiations, sa mga peace talks, O God. I pray, Lord, na pangunahan mo yung mga leader, yung gobyerno, bigyan mo sila ng wisdom, Lord, kung paano magkakaroon ng kapayapaan. Bagamat, Panginoon, alam namin na ito ay nakasulat sa iyong mga salita. Ito'y tanda ng iyong muling pagbabalik. But Lord, lahat ng mga naniniwala, nagtitiwala sa iyo, ay patuloy namin itinataas. Especially, Lord, yung mga kapatiran po namin na nandoon sa bayang Israel at sa lahat po ng minsan apektado na war na ito. Lord, patuloy na nananampalataya kami na ikaw yung gagabay, ikaw yung nagpapalakas, nagbibigay ng mga pangangailangan nila kung tayo. Yung kuman ay physical, spiritual, mental, O God, at even Lord, sa mga basic needs po nila like food and shelter, ikaw po magkakalaog nito. Naniniwala kami na hindi mo sila pababayaan at patuloy na magsasama-sama ang iyong mga anak upang patuloy silang ipanalangin. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na hindi mo sila nakakalimutan. Hindi sila pababayaan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Praise God. At susunod po nating pagpe-pray ay ang LFCI. Pangunahan po at Sister Gloria. Sige po, patuloy po natin idulog ang ating LFCI Church. Hallelujah. Aming Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga po, Lord God, sa patuloy po kami na lumalapit po muli sa iyo. Itinataas po namin sa iyo, Panginoon, sa panalangin, ang LFCI Kalumpit, Panginoon. Sa pangunguna po ng aming mga pastor na ginagamit mo po sa iglesia na ito, ang dalayan ko nga po, Lord God, hallelujah, patuloy na bigyan mo po sila lagi ng magandang kalusugan. Amen. At patuloy na bigyan mo po sila, Panginoon Diyos, hallelujah, ng kalakasan. At higit sa lahat, Panginoon, ng mahabang buhay pa. Dalayan po namin, Lord God, na huwag mo pong pagkulangin ang aming mga lingkod, Panginoon, sa pinansyal na pangangailangan. Amen. At dalayan po namin, Lord God, na magkaroon po ng pagkakaisa, Panginoon, hallelujah, ang bawat isa, lalo na sa vision po ng aming Pastor John Sanoy, Panginoon, na lahat ng mga kongregasyon, Panginoon, ay makiisa, Panginoon, sa layunin, Panginoon Diyos, ng aming pastor. Kaya dalangin ko nga po, Lord God, hallelujah, sa bawat isa, Panginoon Diyos, na mga lingkod mo na itinatayo po dito sa pulpito na ito, Panginoon, patuloy na ilagay mo sa kanilang puso ang espiritu ng pag-ibig mo, Panginoon, at dumaloy sa kongregasyon, Panginoon, ng pag-ibig na iyon. Kaya salamat po, Lord God, naniniwala po kami, Panginoon, ng lahat, Panginoon, na dumadalo rito, Panginoon, hallelujah, ay patuloy nga po, O Diyos, mararamdaman nila ang espiritu ng pag-ibig mo, Panginoon, hallelujah. Naniniwala po kami, Panginoon Diyos, na ang aming church na ito ay patuloy na lalago, hindi mababawasan. In Jesus' name, in Jesus' name. Kaya sa lahat ng mga activities ng church na ito na mangyayari, patuloy nga po, Lord God, na samahan mo po ang bawat isa, lalo na, Panginoon Diyos, sa mga leaders na ginagamit mo sa church na ito, Panginoon,
Salamat po, Lord God, sa buhay ng bawat isa sa kanila, Panginoon. Lalo na sa mga leaders na ginagamit mo, Panginoon, na nagtuturo sa pamagitan po ng simbahay na inilulunsad sa bawat lugar, Panginoon. Patuloy na pangunahan mo po sila, samahan mo po sila lagi sa kanilang ginagawa. Dahil alam po namin, Panginoon Diyos, lahat po ng ginagawa po namin ito ay hindi po nawawalan ng kabuluhan. At ito po, Panginoon Diyos, ay isang buhay na patotoo sa buhay ng bawat isa ng mga anak mo, Panginoon. Kaya Lord God, amin din pong itinataas ang lahat ng departamento sa iglesia na ito, Panginoon, magmula sa men, sa women, sa ushering department, sa music department, at sa youth, Panginoon, sa maging sa JPEG, Panginoon. Lord God, pagkaisahin mo po kami, Panginoon. Hallelujah. Natunay nga po, Lord God, anuman pong layunin ng aming iglesia, Panginoon, ay wala pong sasalungat. In Jesus' name. Tunay nga po, Lord God, na pagkaisahin mo po kami lahat, Panginoon. Hallelujah. Kaya ang dalangin ko nga po, Lord God, maging sa kakulangan pa ng aming church, Panginoon. Ang dalangin po namin, Lord God, ay patuloy nga po, O Diyos, na mapagawa na po, Panginoon Diyos, yung mga kakulangan ng aming church, Panginoon. Lalo na ngayon na marami pong proyekto na nais na maipagawa, Panginoon. Kaya tulungan mo po ang bawat isa na magkaroon po ng pagkakaisa, lalo na, Panginoon Diyos, sa pagbibigay po ng kanilang mga tithes and offering, Panginoon. Tunay nga po, Lord God, maging tapat po ang bawat isa ng mga anak mo na walang sawang nagbibigay at tumutulong para mapaisaayos, Panginoon, ang lahat ng kakulangan sa aming church, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon Diyos, hallelujah, ng ngayong taon na ito ay mapapaayos na yung mga dapat ayusin, Panginoon. Sa lahat po ng namumuno dito sa aming iglesia, Panginoon, patuloy na bigyan mo po sila ng katalinuhan, ng kaalaman, Panginoon, maging sa treasurer na ginagamit mo, na nag-iingat ng kaban ng iglesia, Panginoon. Patuloy na bigyan mo po siya ng katalinuhan, maging sa kanyang mga kasamahan, Panginoon. Lord God, maraming salamat po dahil naniniwala po kami, Panginoon, na kapag ang mga anak mo na nagkakaisa, Panginoon, tunay nga po, Lord God, na magiging matagumpay at maayos, Panginoon, ang magiging takbo ng iglesyang ito, Panginoon. Kaya salamat po, Lord God, naniniwala po kami, hindi mo po pababayaan, Panginoon, hallelujah, ang church na ito. Kaya yun lamang po, Panginoon Diyos, hallelujah, ang aming pinapanalangin sa iyo, sa pangunguna po ng aming mga lingkod, ay patuloy nga po, Lord God, na samahan mo po sila lagi, Panginoon. At higit sa lahat, huwag mo po silang pagkulangin sa anumang bagay na pangangailangan nila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga po, Lord God, sa ipo namin ibinibigay ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. At ang susunod po na manalangin ay si Sister SP, pagpe-pray po ng mga prayer request. Po, samahan niyo po ako sa panalangin sa mga prayer request sa tithes and offering. Amen. Sa pangunguna na nga po ni Pastora Sena Cortez, amen, sabi po niya, please pray for my whole family and clan to be saved. Cortez, Salonga, Marcelino, Bernabe, Calyara, and Jubiliano clan. Yes, Lord. Itinataas namin ang mga kahilingan ito ni Pastora. Alam namin, Panginoon, na kapag kami sumampalataya sa iyo, hanggang sambayan na namin. Kaya nakin po namin ang pangako mo ngayon sa amin na padadaluhin mo ang blood of salvation sa amin. Amen. May request din po ni Brother Nick De Luz, guidance and protection for family, for my daughter and son working abroad to accept my projects in Magalang, Pampanga, Abbas Farm. Hallelujah. Alam ko, Panginoon, na alam mo na lahat ang aming mga dalangin. Subalit sa oras na ito, tinataas ko pa rin po sila sa iyo. Si Brother Victory, sa kanyang kahilingan, sa kanyang anak na babae at lalaki na nasa abroad, Panginoon. Alam namin po ano ang nangyayari po sa Middle East. Kaya alam namin na nandun din po ang protection nyo sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Ikaw ang Panginoon namin na nag-iingat sa amin, na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan.
maging ang kanyang kahilingan din po sa kanyang project na matanggap, Panginoon. Inaangkin na po namin yun, Panginoon. Hallelujah na. Tinanggap mo na po ang kanyang project sa Magala Pampanga. Amen. Next po. Sa Pascual family naman po, pag-iingat po sa aming buong pamilya, sa asawa ko po na nasa KSA at sa mga anak ko po. Kay Alisa po sa kanilang ginagawa sa school at sa nalalapit po nila na graduation. Pagpalaan po tayo. Hallelujah, hallelujah Lord. Salamat din po sa Pascual family na patuloy na sumusuporta sa aming church, Panginoon. Hallelujah, dadalahin ko po ang kanilang pamilya, lalo na ang ama ng tahanan nila, Panginoon, na nasa ibang bansa. Ikaw din po mag-iingat sa kanya doon at magbibigay ng comfort kasi siya'y dinadalaw ng lungkot, Panginoon. Hallelujah, God. At dalahin ko nga po ang magandang kalusugan din po sa kanilang ama, Panginoon. Maging kay Alisa sa nalalapit ng graduation, pagpalain mo po siya, Panginoon. Salamat din po sa anak mong ito na nagpapagamit sa iyo sa pamamagitan ng pagtuturo niya sa mga bata sa Sunday School. Patuloy mo po siyang gamitin, patuloy mo siyang palaguin sa iyong mga salita. At ikaw na rin po ang mag-provide na lahat ng pangangailangan niya sa kanyang graduation. Dalayan mo po ang kaswerte. Next po. Si Sister J.Ann Santos. Sabi niya po dito, intimate relationship with the Lord, family salvation, more souls to, more time to read the Bible, more obedience, more blessing, new gadgets, travel, wisdom, strength, protection sa mga kaibigan niya at family, victory in school and life, scholarship, healing, sa family and friends, and sa sarili po niya. Amen. Praise God, hallelujah, Lord. Pagpalain mo rin po ang kapatid namin na ito na Sister J.Ann, Panginoon. Kanyang mga kahilingan, Panginoon. Kay kalooban mo ipagkakalabi po sa kanya. At alam namin, Panginoon, ibibigay mo rin po ang best para sa kanya at best partner din po para sa kanya. Next po ay si Sister Arlene Mercado. Sabi po niya, no healthy and satisfied life for me. Happiest, blessed, favored 84th birthday kayo. Simbahay for Step de la Rosa, more souls, presence of the Holy Spirit sa Mercado Simbahay. Good health for me and my family. More international domestic travels for me with my time. Praise God, hallelujah. Pagpalain mo rin po ang buhay ni Sister Arlene, Panginoon. Alam ko po, ginagamit mo siya as President ng Kababaihan, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng wisdom and knowledge ng gagaling sa iyo. Patuloy mo siyang gamitin sa mga kababaihan, Panginoon. Pagpalain mo ang kanyang buhay. Maging good example po siya sa lahat ng kababaihan ng church, Panginoon. Hallelujah. At nawa, marami pa pong mga gawain ministry na magawa sa mga kababaihan, Panginoon. Hindi po manatiling stagnant ang aming kababaihan, kundi magkaroon kami na marami pang ministry projects sa mga kababaihan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Napagpalain mo rin po ang buhay nila, nalalapit na kaarawan din po ni Panginoon. Alam ko na ikaw ang patuloy na nagbibigay sa kanya ng magandang kalusugan at long life, Panginoon. Next po. Sa Lazaro family naman po, God's breakthrough in all aspect of our lives. Salvation din sa Lazaro, Gregorio family. Lord, pagpalain niyo rin po ang Lazaro family sa pamumuhay ni Brother Chris and yes, Lord, hallelujah. Praise you, Lord. Pagpalain mo po ang kanilang buhay, ang kanilang mga anak, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Maging ang kanilang apo, Panginoon, pagpalain mo po sila, Sister Arcelia. Hallelujah. Praise you, God. Next po, si Brother Denny Gregorio. Sabi niya po, Panginoon, nawa natigil na po yung putukan sa Middle East. Ingatan po ninyo ang mga nakabase doon na nagtatrabaho at mga may
kontra kay niya. Praise you, Lord. Ang namin Panginoon na ikaw ang nag-iingat sa mga mahal namin sa buhay sa Middle East. Hallelujah. Ando po yung divine protection sa kanila. Hallelujah. Pagpalain mo rin po ang buhay ni Brother Benny na binagamit mo rin sa kalalakihan, ang kanyang asawa, hallelujah God, ang kanyang mga anak na nasa Middle East. Kaya na po ang bahalang magprotekta sa kanila doon. Amen. Thank you, God. Next po si Brother Cesar Santos. Bigyan po dito spiritual restoration, God's divine healing, God's divine protection, and God's divine provision. Palain niyo rin po ang Santos family sa Panginoon ni Brother Cesar, Panginoon, mula sa kanya, sa kanyang asawa, mga anak, Panginoon, mga apo, hallelujah, bless them, O God. At alam namin na nandoon po ang iyong presence sa kanilang buhay, yung divine protection at divine healing, Panginoon, at maging ang provision ng God. Kay Sister Julie Suma, patuloy na kagalingan sa sakit ng balakang. Amen. Praise you, Lord. Nakina po namin lahat ng aming mga karamdaman, sakit karamdaman, Panginoon, ay pinagaling mo na sa iyong mga lakay. Ay kami nagsigaling na, Panginoon. Kaya alam namin, Panginoon, na magaling na po ang balakang ni Sister Julie. So, thank you, Lord. Kay Sister Alice Alonga, good health, promotion, word exam, makapasa. Wala po nakalagay kung sino, kung si yung lalaki o si Christels. Amen. More blessings, successful life, future, happy family, long life. Amen. Palain mo rin po ang dalang family sa Panginoon ni Sister Alice, Panginoon. Alam namin na tapat din po sila na bibigay sa iyong ubusan, Panginoon. Kaya pagpalain mo po sila, Panginoon, lalo na yung anak niyang ginagamit mo na nasa oman, Panginoon, pagpalain mo po ang kanilang buhay. At dalangin namin, Panginoon, na magkaroon ng personal relationship sa iyo si Pot, Panginoon. Hallelujah, God. Pagpalain mo po siya, ingatan sa lugar na oman, Panginoon. Hallelujah, Lord. At ano man ang desire ng kanyang puso, alam ko ipagkakaloob mo yung Panginoon. Alis, Panginoon, pag-iingat mo rin po sa kanya. Ingatan mo kanyang kalusugan at maging ang kanyang mga anak at mga apo. At next po. Next po ay si Brother Aaron Santos. Sabi po niya, to provide peace in my heart, new, more environment to top the exam. Amen. Palain mo rin po ang kabataan namin ito, Panginoon. Alam mo ang desire na kanyang puso, Panginoon. Alam mo yun, Panginoon. At alam namin kung ano ang best o yun ang pagkakalagay po sa amin yan. I-bless mo po ang kanyang mga kahilingan ito. In Jesus' name. Next po, kay Sister Josie De La Rosa, protection and good health for the whole family. Thank you, Lord. Tinataas ko rin po sa inyo, Sister Josie, Panginoon. Ano man ang mga desire ng kanyang puso at ang kanyang panalangin na alam ko na tinugon mo na. At nawa, dalahin ko rin po ang salvation ng kanyang kuya, si Arnel, Panginoon. Pagpalain mo kanyang buhay, nawa, Panginoon, magkaroon siya ng personal relationship din po sa iyo, Panginoon. Natutunan kanyang makita sa kanyang buhay, Panginoon. Hallelujah, God. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen. Kay Sister Seni Serna, wala po siyang prayer request. Sabi lang po niya, I just want to thank the Lord. Amen. Palain mo rin po ang buhay ni Sister Sena, Panginoon, ni Brother Felix, Panginoon. Palain mo po ang Ser na family, ang kanilang anak, kanilang mga apo, Panginoon. Hallelujah, God. Jesus. Hallelujah. Wala pong name. Sana maging okay. Family ni Alien. Naging maayos lang niya. Lord, sana may magawa akong meaningful this summer. Sino man po itong naglagay ng kanyang prayer request, nawa Panginoon, ikaw po ang magbigay ng kahalagahan ng buhay sa kanya, Panginoon. Magkaroon siya ng ministry din po dito sa church kung sino man po siya. Hallelujah, God.
Ikaw po ang humawak sa kanyang buhay, Panginoon. Bigyan mo siya ng wisdom na namin sa nanggagaling sa iyo. Next po, si Sister Nelia Clemente. Pag normal ang aking potassium, kalakasang physical at spiritual kagalingan, good health, long life, provision, financial salvation ng Lustre family and Clemente family. Ingatan kami ni Lord, ingatan din ni Lord si Nelmar sa Korea. I-bless si Nelmar, pati na yung factory na pinagtatrabahuan ni Nelmar. Mabalik sa amin ang custody ng mga anak ni Nelmar. Thank you, Jesus. Pagpalaan mo rin po ang ni Sister Nelia, Panginoon, alam ko na ginagamit mo rin po siya sa iyong basran, sa pamamagitan ng pagtutuloy na yung mga salita. More wisdom and knowledge po sa kanya, long life, and good health, Panginoon. Pagpalaan mo rin po ang kanya anak na si Nelmar na sa Korea. Ikaw po ang mag-iingat at magpuprotekta sa kanya doon. At ang prayer po nila na nakuha yung custody ng kanilang mga anak ni Nelmar, Panginoon. Hallelujah. Inakit po namin yung Panginoon ay pagkakalawin po sa kanya. In Jesus' name. Amen. Lord, ito din po yung kahilingan naman po ni Sister Gloria Cuento. Gumaling ang aking katarata sa aking mata, kaligtasan ng aking pamilya. Praise you, Lord. I-bless po ang buhay ni Sister Gloria, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na buong puso siya naglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng kanyang pag-awit, Panginoon. Maging sa kanyang pag-share ng iyong word, Panginoon. At ginagamit mo rin po siya sa kanyang pamilya, Panginoon. Bigyan mo siya rin maunawaing puso, Panginoon, nakapayapaan sa kanyang puso, Panginoon. Alam namin lahat ng secret petition ng kanyang puso ay pagkakaloob nito. Alam namin, Panginoon, na lagi kang nasa kanya. Ang iyong banal na Espiritu, ang Holy Spirit, Panginoon, ang iyong presence, Panginoon, ay lagi niyang kasama araw-araw sa kanyang buhay, Panginoon. Dapat nag-iisa siya ngayon, alam namin, Panginoon, na hindi siya iiwan, hindi po siya kabayan. Ipoprovide mo po lahat ng kailangan. Salamat, Panginoon, sa mga taong ginagamit mo sa kanyang buhay. At pagpalain mo pa po siya, Panginoon. Marami pang kaluluwa ang share niya. Yes, Amen. Amen. Ito pa po isa, walang pangalan, more of Jesus, more for Jesus. Amen. Praise you, Lord. Pagpalaan niyo po ang taong ito, sino man po siya na nais o may desire sa kanyang puso na magkaroon pa ng kabuluhan ng tungkol sa iyo, Panginoon. More wisdom, more knowledge po para sa kanya. In Jesus' name. At kay Sister Lucila San Jose, health lang po nakalagay sa kanya. Pagpalain mo rin po ang buhay ng mag-asawang ito, Panginoon. Lolo, Panginoon, pagpalain mo po sila. At salamat po at nagbukas sila ng simbahan sa kanilang tahanan sa pamamagitan ni Sister Medi, Panginoon. Patuloy na wisdom na gagaling sa iyo at pagkalagay po sa kanila. Lalo pa silang lumalit sa iyo. Pagpalain mo rin po ang kanilang apo na si Amara. More wisdom din po sa batang ito na lumaki siya na may tapos sa iyo. In Jesus' name. Sister Adelina Almasan, healing for Jose, Pamutan, successful operation in Jesus' name. Pinagdalayan po niya ang successful operation para sa kanyang healing for Jose, Pamutan. Tuloy po siyang pagalingin at kinang po namin ang successful operation niya in Jesus' name. Amen. My brother Obed, Roberto Marin, pagalingan para sa bayaw ko na si Bernit na may stroke at bumalik ang dati niyang lakas, muling makalakad. Nakakilala ng libusan sa Diyos ang lahat ng aking anak. Praise you, Lord. Hallelujah. Pagpalain mo pagkahilingan ni Brother Obed na to. Ang kagalingan niya po sa kay Bernit, Panginoon. Hallelujah. Na may stroke. Hallelujah, Panginoon. Ikaw ang Diyos na napakagaling. Ikaw ang Diyos na great position namin, Panginoon. Hindi lang magagamit namin. Kaya
Ikaw na po ang humipo sa katawan ni Bernette, Panginoon, hallelujah, sa siya naroon ngayon. At gayon din po ang kahilingan niya sa kanyang mga anak na makakilala sa iyo, Panginoon. Inangkin na po namin yung Panginoon sa ang blood of salvation ay dadaloy sa aming pamilya, Panginoon. Dahil yun ang sinabi mo na isalaman sa amin naman ang palataya kung sa bayan namin ay maliligtas. Kay Sister Mercy Reyes, unsaved loved ones, guidance, protection for Santiago family, Reyes family, Samanete family, Sulit family. At hindi po magkamali si Jason sa magiging life partner niya. Jesus, hallelujah, Lord. Dalangin ko nga po sa Sister Mercy, ang mga kahilingan niya kay Jason, sa pamilya niya, sa buong pamilya niya, ang blood of salvation ay tumawag ng Lord. At kayapaan daw po sa ating bayang Pilipinas. Kay Sarah Joy, good health, protection, more blessing, favor, healing, happy family. Amen. Praise God. Pagpalaan rin po si Sarah, Panginoon, sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo silang magamit din po sa iyong itasan. Hallelujah. With protection, long life, healing, Panginoon. Ito po kay Sister Alma. Protection for Santos and the Boyd family. Complete healing for Tatay Nestor and Tita Norma. Guidance and protection for my husband, Ricky, at Qatar. Give me wisdom and knowledge in my business. Hallelujah. Praying for the Santos family. Complete healing for Tatay Nestor and her Tita. Hallelujah, Lord. Dahil din po ang protection sa kanyang husband na nasa Qatar. And wisdom for his family. Ay, wisdom for her and knowledge in her business. Ito po, wala rin pangalan, good health, salvation for my family, wisdom and knowledge for my work, deeper relationship with the Lord. Bless her, Panginoon, or him, kung sino man po siya. Pagpalain mo kanyang buhay, provision sa kanyang family, at nagkaroon pa siya ng malalim na kaalaman sa iyo, Panginoon. At alam namin, Panginoon, sila man siya, gagamitin mo siya sa kanyang ministry, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo po ang kanyang buhay. Next po, kay Brother Paddy Halili, patuloy po na patatagin ang aking faith at patuloy po kaming gamitin ni Lord sa mga gawain at bigyan pa po kami ng mahabang buhay at financial blessing. Bless Brother Paddy and Sister Julie, Panginoon, na patuloy mong ginagamit sa iyong igasan din po, Panginoon. Alam namin na nandoon na iyong protection, guidance, and provision sa lahat ng iyong mga anak na nabilig po sa iyo. Hallelujah, God. Hallelujah. Yan, salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga anak mo na kapat na nagbibigay ng kanilang kahit sinulpering sa iyo, Panginoon. Pagpalain po lahat ng buhay ng members ng CC, ng Love Fellowship Church dito sa aming church, Panginoon, Kalupit. Alam namin, Panginoon, lahat ng mga panalangin ito, ay tulong kalooban ay pagpapalain mo at ipagkakaloob mo sa aming Panginoon. Salamat po, purihin ka sa mga ito, sa pagkakaloob ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Pag-pray naman po natin ngayon yung mga nag-type sa comment box. Katulad po ni Sister Tess Cortez. Pag-pray po natin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na kami na po ay isa pong pribilehiyo na nagamit po kami sa panalangin at umaasa po kami, Panginoon, nagtitiwala na tunay nga, O Diyos, ikaw'y buhay at tinugin mo na kami saan mga pinanalangin. At ngayon po, si Ate Tess Cortez, nakahilingan po niya na yung kanyang vertigo, Panginoon. O Diyos na buhay, ikaw po ang aming dakilang gagamot. Dahil sinabi mo nga po, Isaiah 53 verse 5, by your stripes of Jesus we are healed. Natunay nga, Panginoon Diyos, na may 3,000 taong nakakaraan na
ginawa mo na, Panginoon. It is finished, O God, na magaling na si Ate Tess, magaling na siya. Wala na yung vertigo na yon sa pangalan ni Jesus. Ikaw po ang humipo sa kanya mula ulog ang talampakan. Di po maiksing yung mga kamay upang siya ay hipuin. Kahit sa pangalan ni Jesus, nagkakaisa kaming magkakapatid dito. Kasama siya na kami ay uma-agree na sa pangalan ni Yesu Kristo na dideklara namin ang lubusang kagalingan para kay Ate Tess Cortez. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. At maging si Elizabeth Francia, sa pangalan ni Jesus, kilala mo po ang kapatid namin ito na ang kanyang mga kahilingan, Panginoon. Ikaw na po nakakaalam ng Panginoong Diyos na mga hinihiling niya sa iyo. Inaakin po namin at nagtitiwala kami at nananampalataya at nakikiisa sa panalangin niya na yes and amen. Ang kanyang kahilingan ay pinagkaloob mo na kay kapatid na Elizabeth Francia. Maging Panginoon, nakikigalak po kami at nakikiisa na kaming magkakapatid na naririto kasama yung mga nasa live si Nanay Josie Barleta na ngayon po ay kaarawan niya, Panginoon. Ama, maraming salamat sa Nanay Josie namin, Panginoon, na sa kabila ng mga nangyari sa kanyang buhay at maging hanggang ngayon, ay tunay nga, Panginoon, na kasama namin siya na nananalangin, kasamang naglilingkod sa iyo. Tunay nga mapuno siya ng kapayapaan, kagalakan, at tunay nga, Panginoon, na malakas na pangatawan sa kanyang buhay na ito na siya ay kasama namin nagpupuri, naglilingkod sa iyo. At salamat, Panginoon, sa buhay ng Nanay Josie na nakikita namin siya na talagang kahit sa ganitong edad niya at nangyari sa kanyang buhay ay isang malaking pagpapala siya sa amin sa iglesyang ito. Kaya marami pong salamat sa buhay ng Nanay Josie at sa kanyang mga anak, mga manugang at apo na inaangkin po namin, Panginoon, na silang pamilya ay tunay na mahal mo at silang pamilya, Barleta family at sa kanyang buong angka na lagi niyang pinagpe-pray. Sama-sama na maglilingkod sa iyo. Kaya, Amang Diyos, salamat po sa buhay ni Nanay Josie. At maging kami dito, Panginoon, na si Teacher Desi, si Partner Oyi, si Maring SP, si Inaanak Joycey, si Thea, at maging ako, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na kami sama-samang nagpupurit, nagpapasalamat at inaangkin na po namin, Panginoon, ang mga katugunan sa lahat ng ating panalangin at maging kami, Panginoon, na hindi man na isaysay ang mga panalangin. Subalit nananampalataya kami at nagtitiwala na yes and amen ang lahat ng ating panalangin, pati kasama namin sa live, Panginoon. Maraming pong salamat sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, amen, amen, amen. Praise God. Pagpapala niya sa